Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ng kanyang mundo. Talagang di mo siya masisisi kasi inutusan siya ng amo mo na magbakasyon muna, kaming bahala sa'yo. Tapos malaman-laman niya, pinagkakanuno na pala siya dito. Siya na yung pinaka-suspect. So hindi lang lumiliit yung mundo niya, talagang tinatrabaho niyo siya. Lumiit ang mundo niya dahil sa inyo. Kasi siya sinisi niyo. Nung hindi ninyo ma-pin down sa mga kontraktor, nung hindi ninyo magawa yung ginawa ninyo kay Napoles, yung panahon yung ginawa kay Napoles, nung hindi ninyo magawa ngayon, dahil naghahanap ang tao ng mas malaking makukulong, pucha, diniin nyo na si Zaldico. Ito si Zaldico, bobo naman, nagpapaniwala siya, akala naman niya yung itsura niya kakaiba. Ay hindi, akala niya itsura niya generic, yung itsura niya kakaiba. Tapos sa buong Pilipinas, sa buong mundo actually, ang daming Pilipino na kung ikaw talaga magtatago ka, kahit sa ang sulok ka, kahit sa Africa may Pilipino eh. Kahit sa lupalop ng mundo may Pilipino, sa Antarctica may Pilipino, sa North Pole may Pilipino din. Sa Mars na lang walang Pilipino, kaya kung magtatago ka, Zaldico, sa Mars, makakagalaw ka mag-isa ron. Kaya lang, walang luxury doon. Oh, kaya nga tumakbo yan sa Europe. Akala niya sa Europe, makakaligtas siya. Hindi, putya, hinahunting siya ng mga Pilipino doon. Oh, di kita mo naman nangayayat, parang hindi na naaarawan, pati yung Amerikana niya, ano na, lumaki na dahil sa sobrang kapayatan niya. Nakita mo 'yun. So ganun ang ginawa niyo sa kanya, binigyan niyo siya ng pasakit samantalang ang nagpasasa talaga kayo. Magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong kinaiinisan sa social media na si Boss D, ang bukod tanging vlogger na hindi dapat pinagkakatiwalaan, hindi dapat siniseryoso, hindi dapat masyadong pinag-aalala dahil fake news peddler yan. At panibagong araw, panibagong burautan session. At pasasakitin na naman natin ang puso, isip, balon-balunan, kaluluwa ng lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas, lahat ng mga mambubudol, lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga mahilig sa insertion, lahat ng mga kawatan, sindikato, magnanakaw, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ang saya-saya ng araw na ito, mga bossing. Ang saya-saya ng araw na ito dahil usually mga boss, ang lumulutang pag ganitong araw. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba, September, usually lumalabas na si Jose Marichan. Kumakanta-kanta na yan, sumisilip na yan ganun sa mga social media natin. Alam natin pag December na, pag lumabas na si Jose Marichan. Pero ito, mga bossing, ibang singer ang lumabas ngayong araw na ito. Isang singer na magaling, mas magaling pa kay Michael Jackson. Talaga naman lahat nakinig. Nako po, milyon-milyon Pilipino, halos buong Pilipinas. Palagay ko hindi lang buong Pilipinas ang narinig niya. Siguro sa galing kumanta nitong singer na ito, baka manalo to ng Grammys. Kasi ngayon nirelease yung kanyang album. Ang pangalan ng kanyang album ay Insertion. Putang ina talaga yung mga hari ng insertion, ha? Mga Judas talaga kayo, ha? Kung merong Queen of Insertion, kilala niyo yung Queen of Insertion? Oo, di umano si ano daw yan, si Risa Ontiveros. Pag-usapang insertion, mananahimik yan. Ngayon lumabas, hindi pala siya ang mas maraming in-insert. Mas magaling sa insertion yung leader ng sindikato na si Bongbong Marcos, di umano. Ayon ito kay Zaldico. Anong hana naman? Hayop ka, gaga, tanong ka na naman ng tanong. Hindi mo ba napanood kanina? Kasi ganito, mga bossing, no? Kanina, workout ako kasi sabi ko kailangan ko talaga mag-cardio. Kasi talagang na-addict na yata ako mag-cardio. Sabi ko magka-cardio ko. So, dahil maaga akong nag-upload ng video,
So sabi ko maaga ako mag-workout kasi gusto kong mag-focus sa workout ngayong araw. Walang iya. Biglang si Zaldico biglang naglabas ng kanyang video. Tapos nabaliw talaga ako mga bossing. Siguro mula alas 12 ng tanghali. Kasi nung umaga nanonood pa ako noong hearing ni Panfilo Lacson. Nanonood ako ng hearing ni Panfilo Lacson. Sabi ko, ang corny. Walang kwenta kasi we were expecting na atin sa Zoom. Itong si Zaldico, dapat daw talaga a-attend siya. Pero nung nalaman daw ni Lacson, na yung kanyang sasabihin ay wala sa tono, yung kakantahin niya, pampunebre. Alam niyo yung punebre? Punebre po ay yung kantang pampatay. Bakit pampatay yung kanta, Boss Dada? Maraming mamamatay. Maraming mamamatay dahil dyan sa kanyang tell-all video. Yan ang pinakalumalupit na video. Mas matindi pa to sa pulburon video ni BBM. Yung AI daw, AI na pulburon video niya. So matindi nung nakita ko yun. Pucha, sabi ko wala na to. Biglang nawalan ng viewer yung Senate inquiry ni Ping Lacson. Namaos nga si Ping Lacson na wala boses niya, walang nakinig sa kanila. Wala na talagang kwenta. Paulit-ulit lang naman yung istorya dyan. Meron pang supplemental affidavit yung isang kawatan na taga DPWH. Yung supplemental niya, kung ano naman sinabi niya nung una, yung pa rin naman sinabi niya. Tapos, meron pa daw siyang, kung kailangan pa daw ng supplemental, putang ano yan, padagdag ng padagdag. So ngayon, biglang naglabas nga ito si Zaldico ng kanyang video. Nung naglabas si Zaldico ng video, nabaliw, nawindang ang buong social media. At wala na akong ginawa, hindi na ako nag-workout, umupo ako sa bench. Tapos nag-message ako na nag-message. May nagtanong pa nga sa akin, sir, gagamitin mo yung bench? Ginagamit ko. Hindi ako umalis doon sa bench kahit may gumamit. Talagang post ako ng post. Usually, pag nangaasar tayo sa mga kawatan sa gobyerno, may mga troll. May mga basher tayo. Puta, absent sila kanina. Mukhang pati yung mga basher. Mukhang pati yung mga troll. Nabwisit na kay Bongbong. Mantakin mo ba naman, pinagtatanggol nila ng pinagtatanggol si Bongbong. Tapos yung pala, puta, lalabas bandang huli. Siya pala talaga ang pulot dulo ng lahat ng mga kahayupan na ito. Di ba kahit naman sino magagalit? Napakatangan nyo na. Kayong mga BBM supporter, napakabobo nyo. Kung hanggang ngayon, ipinagtatanggol nyo pa rin yung kumag na yan. Yang hudas na yan, yang traidor na yan sa bayan. Walang tinuyan. Sinabi ko naman sa inyo. Hindi pa kayo naniniwala sa akin. Ang magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay. Alangan namang mga anak yan ng santo. Hindi naman mga anak ng santo yung dalawang magnanakaw. Yung dalawang magnanakaw, ang anak niyang puro magnanakaw din. Tandaan niyo yan. Walang matinong Marcos. Kahit si Amy, wala yan. Hindi matino yan kahit nagsasalita yan tungkol sa kapatid niya. Hindi nga niya inaamin yung kapatid niya sabog eh. Wala yan. Si Amy, she just wants to be relevant. Ibig sabihin, kailangan kumampi ni Amy doon sa susunod na magiging makapangyarihan sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi siya naging makapangyarihan ngayon eh. Bakit sa tingin ninyo? Kung si Amy nakapenetrate sa kapatid niya, kung si Amy binigyan ng kapatid niya ng kapangyarihan o ng impluensya sa pamumuno, sa tingin nyo, mag-iingay yan si Amy? Sa tingin nyo, magsasalita si Amy against sa gobyerno? Hindi. Kaya nagsasalita si Amy, mga bossing ha. Kaya yan nagsasalita kasi nga, gusto niya maging relevant siya. Gusto ni Amy na hindi siya maglaho kasi sigurado, yung kapatid niyan maglalaho na. Tsaka yung mga anak ng kapatid niyan, maglalaho na yan sa mundo ng politika, mga bossing, kasi mabibisto at mabibisto eh. So ngayon si Amy, syempre, wala na nga siyang kapangyarihan ngayon. Wala na siyang impluwensya ngayon. Tapos pagdating ng panahon ni Inday Sara, kung inaway niya pa si Inday Sara, di lalo 6 na taon na naman siyang walang kapangyarihan o relevance. Nanalo nga lang yan dahil ikinampan niya, pinagmakaawa ni Inday Sara yan. Kaya ngayon si Amy, kung makikita nyo, nagsasalita siya against kay Romualdez, against sa mga kasamahan niya.
But never niyang binatikos yung kapatid niya in a sense na may kasalanan yan, ganun. O kahit man lang sabihin niya na, tol, magpa-drug test ka na. Para ako, alam ko naman na hindi ka addict. Kapatid kita eh. O so magpa-drug test ka na para tapos na yung problema. Wala man lang siyang ganun. Hindi nga siya manawagan na lumayas na yung kapatid niya sa pwesto eh. O hindi ba? So ibig sabihin yan mga boss, ito sa Aimee, lumalaro lang ito. She just wants to be relevant, stay relevant. Kaya gusto niya na ano lang siya, na kampi siya doon sa, alam niya na sa susunod mananalo. And may crowd naman talaga sa DDS. Malaki naman talaga yung crowd ng DDS. And solid ang crowd ng DDS. Kaya lang ang hirap kasing paniwalaan, Aimee. Sa bagay, may bali-balita, di naman daw kapatid ni Bongbong yan si Aimee. Iba naman daw ang tatay niyan, di umano ha. So baka kaya kaya medyo hindi masyadong kawatan ito si Aimee, pero ibang klase ito si Bongbong. Tinalo ni Bongbong, ako nagbabase lang ako Oo, sa hindi naman guilty pa si Bongbong dahil inaakusahan pa lang naman siya. Pero nagbabase ako sa akusasyon sa kanya. At sa tingin ko talaga siya yung most guilty. Pero everybody is innocent until proven guilty kasi gano'n naman tayo eh. So inosente pa yan. Pero assuming na totoo itong sinasabi ni Zaldico, putang ina, grabe. Bongbong Marcos, 100 billion, wala kang kabusugan. Isang taon lang, 100 billion ang ninakaw mo. Ilan na ang ninakaw mo nung 2023, 2024? 3 budget na yan. So kung sa 2025 nakapagnakaw ka ng 100 billion, let's say for example, 100 billion din ninakaw mo ng 2023. 100 billion din yung ninakaw mo ng 2024. Ng 2022. So, 3 na yan. 23, 24, 25. 3 na pala yan. Pang-4 na itong 2026. So, ibig sabihin, ganun na kalaki kinita mo. Magti 300 billion na. O 300 billion na siguro. Assuming mga bossing na totoo itong sinasabi ni Zaldico. Assuming na totoo yung sinasabi niya. Grabe, hindi mo kayang ubusin yan, BBM. Kahit lahat ng cancer sa mundo makuha mo. Oo, hindi mo mauubos pampagamot yung pera na yan. Sobra-sobra yan. Grabe ka naman, tinalo mo pa yung ZTE deal ni Gloria. Tinalo mo yung plunder ni ERAP. Tinalo mo yung 10 bilyon na pagnanakaw ni Napoles. Putang ina, matindi. Bongbong Marcos, tinalo mo pa yung tatay mo. 25 years na nagnanakaw yung tatay mo. Tinalo mo. Sa loob lang ng 1 taon yung mga ninakaw niya sa 25 taon. Matindi. Kaya simulan na natin ha. Simulan na natin mga bossing habang maaga pa. Kanain na natin to. Siyempre, ito nga yung matinding pasabog ni Zaldico. Wait lang Zaldico, wait lang. Putang ina, mainit ang ulo. Mainit ka eh. Kalma. He will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yon, may ebidensya, may resibo, may mga pangalan. Yari kayo. Yari talaga kayo. Yari kayo dito. Mamaya papakinggan pa natin. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Diba? Yan yung sinabi natin sa inyo. Hindi kayo naniniwala eh. Banateros yan ang nagsabi. Pinatakas nila yan. Bago pa man pumutok ang lahat na ito. Kasi hindi nila nakontrol, hindi nila makokontrol yung pagbulusok ng mga ebidensya against them. Bakit? Diyos ang may gawa eh. Hindi galing yung expose kasi nung una na may nag-expose nung kahayupan nila, kaya nilang gawan ng paraan eh. Either ipapatay nila yan o pinatapon nila sa ICC. Si Pangulong Duterte. Siya ang kauna-unahang nag-expose ng kahayupan nila. Anong nangyari nung in-expose yung kahayupan nila? Nawalan ng prangkisa ang SMNI. Si Pangulong Duterte nawalan ng platform para magsalita.
Sandamukal na mga hearing ang ginawa. Tapos, ang pinakamalala, si Pangulo pinatapon sa ICC. Kaya nilang kontrolin kapag katao ang nag-ano sa kanila. Pag nag-expose sa kanila tao, kahit gaano kalakas yan sa dami ng pera nila, kaya nilang trabahuhin. Si Pangulong Duterte na mahal ng mga Pilipino, ninakaw nila sa atin, ipinatapon nila sa ibang bansa. Ngayon, yung nag-expose ng kahayupan nila ngayon, sino? Ang nag-expose ng kahayupan nila, langit, mga bagyo, mga pagbabaha, malakas na ulan. Yan ang nag-expose sa kanila. Kaya ba nilang kontrolin yan? No. You cannot control Mother Nature. You cannot control the wisdom ng Panginoon. At sabi ko nga sa dami ng pera nila, hindi na nila kayang gamutin. Hindi na nila kayang itago yung baho para siyang bagoong. Na kahit na anong takip mo, naaamoy mo pa rin. Ganun yung ginawa nila dahil nga mismong langit na, mismong pagkakataon na ang nagbibisto ng lahat ng mga kademonyohan nila. Hindi na nila ngayon makontrol kaya nagda-damage control na lang sila. Ano yung damage control nila? Magpapasimula sila ng investigasyon. Siyempre, pag nagpasimuno ka ng investigasyon, may lalabas, kailangan merong mananagot. Nung una, ang gusto nilang managot yung mga maliliit lang. Ang gusto nilang managot yung mga kontraktor, sila Diskaya, yan yung mga pinagkakanuno nila. Kaya lang matalino ang mga Pilipino eh. Hindi kasi nanalo yung mga yung mga aso nila nung na Senado. Nanalo si Marcoleta, nanalo si Cayetano. Yung isang Cayetano pala, yung babae. Pero nanalo si Bato, nanalo si Bongo, nanalo si Marcoleta, nanalo si Sino pa bang nanalo na Duterte? Basta nanalo yung mga hindi nanalo yung mga kandidato niya. Nanalo ito si Marcoleta, pucha yun na. Nung nanalo si Marcoleta, naging tinik din sa lalamunan nila. Diba? Lumalabas ngayon yung mga issues tapos may mga tao na rin na nagagalit na lumalabas kasi tuloy-tuloy ang bagyo eh. Tuloy, mantakin mo, nagsimula lahat sa zona niya. Nagsimula lahat sa zona niya. Pwede naman niyang hindi isama eh. Sa kanyang zona, yung 5,500 flood control projects, pwede niyang hindi isama yun kasi for the longest time, hindi isinasama yan eh. Kaya lang, wala kasi si Bongbong Marcos may pagmalaki. Wala siyang build. Wala siyang ekonomiya na maganda. Wala siyang programa sa edukasyon. Wala talaga eh. So ngayon, kung ano na lang yung mga programa ng gobyerno na trabaho naman nila, yun ang kamandakin mo, ipinagmalaki niya yung koleksyon ng basura nung 2024 zona niya. Na ganito karami yung basurang nakolekta na putangin na pati basura isosona mo. Hindi ba nagagalit ang mga tao kasi nga yung mga nahuli sa alitagtag na mga droga, wala eh. Hindi na uhuli yung mga may-ari ng droga. So galit na yung mga tao. Kaya nagyabang siya. 5,500 flood control projects. Tapos yung collection natin sa basura ganito. Kinaumagahan mga bossing, bumaha sobra. Hindi lang bumaha ng tubig pati basura bumaha. So ganun kagaling ang Panginoon. Binisto sila ng Panginoon. Ngayon, ang taong bayan na buwisit sa kanila, hinanap ngayon. Kala ko ba yung flood control project? Ang yabang pa, di ba? May flood control naman na overwhelm lang. May flood control naman binangga ng barko. Di ba yun yung sinasabi niya? Karma yan eh. Doon sa ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, hinayop nila yung Kingdom of Jesus Christ. Isa yan sa nakikita kong karma. Banal na dako, simbahan, winasak-wasak mo. Kaya ganyan na nangyari sa kanila. Langit ang ginamit ng Panginoon ang bagyo para i-expose lahat ng mga pagnanakaw nila. 1 year after, ayan na. Bumagyo na nagpasimuno na ng mga na hinanap 1.5 billion flood control project eh. Ang laki naman pala, bigla nabuksan ang isip ng mga mamamayan. Ang laki naman pala 1.5 billion per day. Bakit binabaha pa rin tayo doon na nagsimula? Di ba? Ganyan kagaling gumalaw ang Panginoon. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President."
Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan, yun ang pinakamasaklap sa ginawa nila. Alam mo, ang pinakamatindi sa ginawa nila, inutusan nila ng inutusan yung tao, tapos inilaglag nila bandang huli para mailigtas yung mga sarili nila. Akala nila, tinan mo, ganito kabopols ito si Zaldico. Ganyang katanga yan. Ganyang kahina ang ulo niyan. Oh, totoo talaga yung sinasabi sa akin ni Mayor Basti na mahina yan. Walang walang bayag yan. Parang ang totoy-totoy yan eh. O parang uhugin nga yan eh. Kaya hindi ko talaga alam kung saan siya kumuha ng tigas ng puso para gawin lahat itong mga panghahayop pati sa ate ko. Yun nga, yung impeachment ni BP. At lahat, di ba? Siminit, ganun parang ganun to, ulol na to. Siminit, ginastos niya yung pera. Putang ina, sabi ko sa inyo, di ba yung magaling magturo, yan ang mga magnanakaw. O, sinong tinuturo ng mga to? Si Inday Saran tinuturo ng mga yan. O, yan, di ba? Mas malaki, ngayon, parang mga kawawa, parang mga basansisiw. Nakita niyo yung damit? Naniniwala ka ba sa dami ng ninakaw ni Zaldico, hindi siya nakabili ng Amerikana na kasukat niya? No, nakikita mo ba yan? Sa tingin mo, sa dami-dami ng perang kinulimbat niya. May hotel ka, may mga resort ka. Hindi ka marunong magplansya ng ng Amerikana mo. Ang laki-laki pa nung Amerikana. Di ba? So, alam mo yung sinasabi ko na mukha kayong mga yagit ngayon. O paano kayo hindi magiging mga mukhang yagit? Ang yabang-yabang nyo noon, ang tataba nyo. Tinuturo nyo si Inday Sara, 125 million. Tapos kayo, putangin nyo, ninakaw nyo 100 billion isang taon. Grabe. Putangin nyo. Sobra talaga ang mga kademonyohan ninyo. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin that... Oh, kilala niyo yung Adrian Bersamin. Hindi yan si assistant special hindi SAP silagdami yun eh. Si executive assistant. Oh, executive secretary Bersamin, yung pumalit kay yung pumalit kay Vic Rodriguez, na si ES Bersamin. Hindi siya 'yon. Itong Bersamin na ito, anak ito nung gobernador ng Abra yata. Oo. Ano to? Taga-Abra to. Hindi ito yung ES Bersamin hindi ito yung ES Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo. Pero yung Yusek Bersamin na yan, tao yan ni Lucas Bersamin. Kaapelido lang niya kaya akala ninyo siya. Hindi siya yan. Hindi rin niya anak yan. Anak yata yan ng isang opisyal sa Norte, sa Abra. Syempre, Solid North, alam nyo na. Magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Grabe, no? What the President wants, he gets. Ganun katindi. Kung anong gusto ng Presidente, ganun, spoiled nga eh. Di ba sabi naman sa inyo ni Pangulong Duterte, spoiled yan. Oo, walang alam yan, spoiled yan. He's a weak leader.
Mag-uutos lang yan. Wala yang pakialam kung paano nyo gagawin. Basta kailangan yung, yung parte ko akin. O, anong sabi niya? Anong sabi nito ni Romualdez? Nung narinig ko yon, sinabi sa akin, sinabi ko sa Speaker of the House. Kasi talagang hindi kikilos ang isang appropriations chairman kung walang basbas ng Speaker of the House. Kasi kapag hindi nalaman ng Speaker of the House yung ginagawa mo, binaypas mo siya, yari ka. Malaki pagkakasala mo at likely na mahuli ka kasi tumira ka ng wala kang kakutsaba. 'Di ba? Kailangan may kakutsaba kapag gumagawa ka ng krimen. Hindi ka pwedeng gumawa ng krimen na mag-isa ka lang. Lagi kang may amo. Oo, laging grupo yan, laging sindikato yan, laging marami yan. Kasi pag ginawa ito ni Zaldico mag-isa, maniwala kayo sa akin, kaliwat kanan ang silip ng mga yan, nagdidibati yung mga yan sa plenaryo eh. Patungkol sa mga budget eh, nagdidibati yung mga yan. Kaya hindi yan magagawa ni Zaldico nang mag-isa siya. Ngayon may magrereklamo sa baba niya. Ang sasabihin lang naman ni Zaldico, ba't ka nagrereklamo? Utos ng presidente. Utos ni Romualdez. O sige, sasabihin ko kay Romualdez na ayaw mo nitong nangyayari na to. O anong gagawin ni Romualdez? Bipigilan yung budget mo. Gusto mo ba nun? Di ba sabi nga ni Duke Prasco ng Cebu, kaya siya pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Kasi ginigipit yung budget niya, kawawa naman daw yung distrito niya. Ganon din ang gagawin. So, ikaw papalag ka. Ako papalag ako kay Zaldico kung congressman ako. Makakawawa yung ko. Hindi na lang ako iimik. Pero kung halimbawa, si Zaldico lang mag-isa, papalag ako. Oy, mali yan, sir. Hindi tama yan na yung ginagawa mo na ganyan. Susumbong kita kay Romualdez. Kung walang alam si Romualdez, sasabihin niya, sir, si Zaldico ninanakaw yung pera. Magagalit yung si Romualdez. Bakit? Kasi putya ako, binabypass mo ko eh. Ako ang pinuno dito tapos nagdidesisyon ka ng sarili mo. Kahit ikaw ang chairman ng committee na yan, ako pa rin ang tagapangasiwa. So kailangan alam yan ang tagapangasiwa. Lahat na nangyayari dyan sa Senado, alam ni Speaker of the House. Speaker of the House, ni Senate President. Sa mga nangyayari sa mga hearings dyan, updated si Senate President. Kasi nga, siya yung nag-oversee. At mas mababa siya kay Romualdez. So, napaka-imposible na ginawa ni Zaldico ito mag-isa. Hindi talaga pwede. Kasi, sa dami nitong pera na to, sa dami ng pera na nawala, sa dami ng pera na ninakaw, putsangin na, pag nalaman talaga to ni Bongbong, tsaka nito ni Romualdez, hindi na ako sana nag-presidente, nag-appropriations sa committee chairman na lang sana ako. Diba? Hindi niya kayang gawin yan mag-isa. And sinabi nga ni Baste na sa kapasidad niya, wala, hindi niya talaga kaya yan. Wala sa personality niya, sa pagkakakilala ko sa kanya, ang magmamastermind ng ganyan. Sigurado na meron yan. True enough, sinabi niya meron. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. May listahan, brown leather bag. Galing sa presidente. Kaya nga sabi ko sa inyo, sino ang nakakuha ng sobrang daming budget sa Ilocos Norte? Sobrang daming project. Majority ng project ng mga flood control sa Ilocos Norte, kanino napunta? Kala Diskaya. Tao niya yan, sila Diskaya eh. Pinatakbo nga niya yan sa Pasig eh. Kalaban ni Vico Soto. Sumumpayang mga Diskaya eh. Nung tumakbo siyang mayor eh, sumumpayan kanino? Kay Bongbong Marcos. Kapartido nila yan eh. So sabi ko nga sa inyo, kung talagang facts lang, makikita nyo talaga na may posibilidad, lahat itong sinasabi ni connect talaga. Para siyang Lego na talagang yung pieces nung Lego pasok sa talagang itsura niya.
Parang di ba yung puzzle, pasok na pasok, walang awang. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin. Tinan mo naman, detalyado. Alam niya kung anong taon, saan, anong bansa. Pucha, yan ba ang hindi nagsasabi ng totoo? Yan ba ang gumagawa, tumatahi-tahi ng istorya? Kumpirmado, binanggit pa yung mga tao na involved. Pati yung kulay nung bag. Alam niya. Parang si din yan, si Guteza, alam niya na Remoa talaga yung ginamit na maleta sa pagdi-deliver ng pera sa kanila. Pero sana, alam mo, ginawa mo dito sa Aldico, inamin mo na totoo yun, yung nagdi-deliver si Guteza sa amin ng pera. Sana inamin mo yun para talagang mas maganda PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Narinig nyo yan kanino. Unang-una natin narinig yan kay Arnie Tevez. Kinwestiyon ni Arnie Tevez, actually hindi lang 2025 budget at 2024 budget. Yung 2024 budget natin mga bossing, kinwestiyon yan ni Arnie Tevez. Tama ba? 2024 ba o 2025 yung kinwestiyon ni Arnie Tevez? Basta, kinwestiyon ni Arnie Tevez yun. Sabi niya, it is unconstitutional na nilalagay nila yung pera sa DPWH. Yan ang pinakakurakot. Dapat pinakamalaki ang budget allocation sa education sector. Hindi sa DPWH. Wala nga silang build program. Ang laki ng budget ng DPWH. History. The biggest in budget history yung nilagay nilang pera doon. Pero tama, dalawang 2024, pinakamataas na ang budget ng DPWH. Pati 2025. Pati 2025 mga bossing, ganun, malaki na yung budget. So unconstitutional in that sense, yung budget. Sinabi niya 500, lang sir, 550 billion lang kasi lalagpas bawal. Anong sabi? And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Tigas. Diba? So mahal ni Pangulong legacy niya ang edukasyon? Hindi. Kasi kahit na mas mataas ang allocation ng DPWH, sinabi na nga ni Zaldico, sir, masisilip tayo kasi sobrang laki ng allocation ng DPWH. Dapat ang pinakamalaking allocation dapat yung education. Anong sabi ni Bong? Wala akong pake. Kailangan ibigay nyo yan. Pinangako na sa akin ni Martin yan. Kasi ganito ang nangyayari daw according to Chanko nagagalit na daw. Di umano yung presidente kasi itong dalawa na lang kumikita. Kinukuha na pati yung mga proyekto na dapat ang presidente ang may hawak at mangangako. Kumbaga, pang leverage sana ng presidente yun para siguro may makuha siyang mga tao. Wala na daw siyang maipangako kasi nga sinasarili nitong dalawa. Taragis yan. Kaya ngayon, sabi nito ni Bongbong, according dito hindi pwede. Tingnan nyo, lagi na lang kayong busog. Ako, wala na. Kayo lang ang kumikita. Hindi, bigay mo yan. Kahit anong mangyari, bigay mo yan. Pinangako na sa akin yan. Bahala kayo dyan. Diba? Ganyang katigas ang mga yan. Putya, kung umasta, kala mo pera nila. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Grabe, may hari na pala sa Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman, sa bagay, hari ng tanga.
Kasi tanga yung yung presidente natin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Abangan ng part 2. Abangan. Thanks for watching, Banateros. Ayan, abangan natin. So, nakita nyo, juicy itong information galing kay Zaldico. And again, this is just a 6-minute na video. Imagine kung babalikan lahat from 2023 budget, 2024. Pag binalikan lahat yan, maniwala kayo, kulang ang isang araw. Kulang ang isang araw, mga bossing. At talaga naman, nawindang ang buong mundo dyan. At lahat ng mga Pilipino nag-abang sa sagot ng Malacanang. These wild accusations are completely without basis in fact. Walang basis in fact? Bakit? Pagka si Inday Sara ang inaakusahan, wala rin basihan. Tama, yung sinisisi nyo kay Inday Sara 125 confidential fund, merong yan hindi nga sinasabi ng COA na may nilabag siya. Meron lang notice of disallowance pero workable. At wino-workout na ng Office of the President with COA, and nag-issue ang COA ng unmodified opinion for what? For 3 straight years na, 3 taon na nag-i-issue. Pero accused pa rin kayo ng accuse. Ni wala kahit na isa ang nagsasabi na ako ay inutusan ni Inday Sara na gastusin ng pera na ito. Walang nag-traitor sa kanya, walang whistleblower, wala. Pinipilit niyong hanapan siya ng masama. 125 million. Ang sabi nga ni Inday Sara, kung magnanakaw ako, bakit 125 million? Bilyon-bilyon ang nakawan sa gobyerno. Alam ni Inday yun kasi naging Department of Education Secretary siya at sinumbong niya na nga kay Bongbong Marcos yung scam nitong dalawan to na nangungumisyon sila sa lahat ng mga ng mga proyekto ng gobyerno tapos ngayon nagsalita si Zaldico, wala daw basihan. Lahat naman ng nyo walang basihan Lahat walang basihan. Kahit nga yung ICI nyo walang basihan Yan ngang Senate inquiry wala rin basihan, puro hearsay din dyan sinumpa ang salaysay lang meron ba ni isa dyan nakapagpakita ng mga dokumento na totoo itong isinadawit nila dyan na talagang meron ba silang text message, video na nag-abot talaga sila ng pera? Sinabi lang nila nag-abot ako ng pera. Naniniwala nga kayo kagad, sinampahan nyo kagad ng kaso yung mga sasampahan nyo ng kaso itong mga senador na testimonial lang testimonial evidence lang dahil lang under oath sila. Naniniwala nga kasi sa kasasabi-sabi Pagka Inday Sara sabi-sabi naniniwala kayo, pero eto mismo si Zaldico tao nyo. Si Zaldico nagpatrabaho kay Inday Sara. Si Zaldico alyado ninyo. Si Zaldico kasapakat ninyo. Tapos nagsasalita ngayon, ayaw nyong paniwalaan natin? Hindi natin paniniwalaan? Ba't ganun? Double standards naman masyado yan, sir. Diretso. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken... No! Sir, Bongbong Marcos did not expose anything. Wala siyang in-expose. In the first place, he was the one saying na may flood control na overwhelm lang. He was the one saying na may flood control binangga ng barko. Siya yung nagsasabi niyan. It's just that sobrang galing talaga ng langit, hindi na maidi-deny ni Bongbong. Hindi na maitatago ni Bongbong yung mga pagnanakaw nila. Kaya sinimulan niya kunyari yung investigasyon para hindi siya masisi. Hindi ba ganito nga yan, ginagawa yan sa Amerika sa insurance. Di ba? Ang ginagawa nila, nagpapanggap silang patay.
O kaya ako yung asawa, papatayin ko yung asawa ko para makaklaim ako ng insurance. Tapos pag ginawa ko yun, ang gagawin ko, ako pa mismo tatawag sa pulis, sir. Natagpuan ko yung asawa ko, patay na. Hindi ba? So sasabihin mo ngayon, ba't nyo ko iimbestigahan? Ako na nga yung nawalan, ako na nga yung asawa eh. O iimbestigahan nyo ko, ako na nga yung ako na nga yung biktima dito, kami na nga yung biktima, ako nga tumawag ng pulis, sana nilibing ko na lang yan. O hindi, kaya nga ako nagpatawag ng pulis dahil may krimen na nangyari dito sa amin until mag-imbestiga pa further yung otoridad at malaman nila na napakalaki pala ng insurance policy nitong babae, magkakaroon ngayon sila ng agam-agam na, uy, teka, may malaking insurance tong babae. Tapos malalaman nila itong asawa may kabit. Ay putya, may probable cause sila na baka pinapatay niya yung asawa niya for insurance kasi may iba na siyang asawa. Ano may mga ganun? Di ba minsan ganyan, katulad niyan, yung mga sa crime scene, babalik yung criminal dyan para malaman niya kung suspect ba siya. Titingin-tingin yung criminal dyan, nandito ako. Para hindi siya pagbintangan, ganyan yung mga kriminal. Ito naman, Siyempre, yun nga lang yung magagawa ni Bongbong Marcos para mailihis niya yung sarili niya eh. Maglalaglag siya ng isang tao, tapos kunyari magpapasimuno siya ng investigasyon. 100 araw na nakalipas. Anong ginagawa ni Bong? May nakulong na ba? Wala. May nakasuhan na ba siya? Wala. Kasi plano talaga, kung hindi nagsalita ito si Zaldico, plano talaga nila yan, pahabain hanggang matapos yung termino nila, kung hindi sila makapag-martial law. Pagtapos yung termino nila, magsisilayasan yan. Ganyan ang gagawin ng mga yan. Kaya ito sinasabi mo na hearsay, lahat, kahit dyan sa Senado, hearsay din yung mga nandiyan dyan, pero pinaniniwalaan nyo, kapag ka ang tatamaan, Duterte alay, o kaya mga Duterte, paniniwalaan nyo yan. Diba? Yung mga hipokrito kayo, kaya kayo nabibisto dahil mga sinungaling kayo eh. Numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. The stolen wealth, yung stolen wealth daw may ibabalik. Yung tatay nga niya eh, wala pang ibinabalik. Yung estate tax nga ng utang ni Bongbong, wala pa siyang isinusoli eh. Yung sinasabi mo ibabalik diretso. Avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authority. Yan na naman tayo. Proper judicial authority. Again, yung notaryo is pinapublic mo yung affidavit mo. Hindi pa ba public to? Napanood ng buong Pilipinas yung kanyang confession. Wala nang notaryo. Sa amin, sa mata, sa pandinig ng mga Pilipino, wala nang notaryo, sir. Basta meron siyang mga pinangalanan, it's up doon sa mga pinangalanan niya, it's up to them kung i-deny nila o hindi. Sampahan nila ng kaso si Saldico kung gusto nila. Pauuwiin. Pero okay ako doon. Dapat talaga umuwi to si Saldico para talagang maipaglaban niya yung sarili niya at mapatunayan niya na wala siyang kasalanan. Baka ikaw din, bahala ka, matulad ka kay Duterte. Thank you. Yun lang, ang denial nila, hearsay. Walang katotohanan yan. Yun lang ang pinakamalakas na na rebuttal nila. Siya nga nagpasimuno ng investigasyon. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Hindi kailangan, imbestigahan siya. Tapos, saka natin sabihin na wala siyang kasalanan kapag sinabi na ng korte na wala siyang kasalanan. Pero sa ngayon, suspect siya. Sa ngayon, itinuturo siya. So ngayon, person of interest siya. Sa ngayon, pwedeng guilty siya or not guilty siya. Ayun, nililigtas nyo kaagad eh. Secretary. Ito pa isa, yung babae. Isa rin to, sabi ko sa inyo medyo yung mga ganyang itsura. Magandang hapon po sa ating lahat. Ay puta, nakakangiti ka pa. Tanginang tigas ng mukha mo. Kung totoo itong sinasabi ni Zaldico, putya, nakakangiti ka pa, ma'am. Ibang klase ang tatag ng kalooban mo, ha? Sige, diretso. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program.
That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. Oh, klaro ha. Ang NEP, NEP, National Expenditure Program, that is the President's Budget. Okay? Oh, malinaw. O sige, babalikan natin yan mamaya. The BICAM is purely under the power of the legislature. The BICAM is purely power of legislature. Meaning, ang presidente, hands off dyan. Meron akong NEP, akin yan. Yung BICAM, sa inyo yan. Oh, sige, diretso. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat. Yun lang. So, in-explain niya kung ano yung proseso. Tanga. Ang ine-expose nga dito kung papaano nyo in-exploit yung proseso. Hindi rin tama na may pagnanakaw at may ninakaw kayo. Kayo na mismo ang nagsabi may pagnanakaw. Diba? May pagnanakaw. Kaya nga kayo nagpapaimbestiga kasi may pagnanakaw eh. O ngayon, saan nilagay yung pagnanakaw? Ang sabi nila, dapat daw nasa NEP. O, kasi yun nga, kung magnanakaw ang presidente, o kung kailangan ng presidente ng pera na yan, ilalagay niya yan sa NEP. Diyos ko naman. So parang sinasabi ninyo, pag inilagay ko yung pera sa NEP, pwede ko nang kunin yun, akin yun, ibubulsa ko na yun, legal na yun. O ngayon, sasabihin nyo, hindi, pag nilagay sa NEP, pwedeng dun siya mag-ghost project sa NEP. O mamaya, ipapakita natin bakit mas gusto nilang ilagay sa BICAM. Sinabi na rin niya na ang BICAM, hindi sa presidente. O, ako ba, magnanakaw ako, ilalagay ko mismo sa sarili kong pitaka yung nanakawin ko? Siyempre hindi. Bakit? Eh siyempre may asawa ko. O siyempre meron akong biyenan. Chechikin nila yan. Yung inilagay kong pera dyan, pag nawala yan dyan, sandamukal na katanungan, sandamukal na audit ang gagawin ko dyan. Whereas, kapag nilagay ko yan, inutos ko yan sa kanila, ilagay nyo yan dyan sa sa BICAM, i-insert nyo sa BICAM, wala akong kasalanan. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya nga sinasabi nyo na walang kasalanan si Bongbong kasi nga, hindi ito in-insert sa NEP, in-insert ito sa BICAM. Plausible deniability yan. Kasi nga hindi nakalagay sa budget mo, nakalagay sa iba. So ngayon, meron kang alibay. Yan yung alibay nila. O ngayon, sasabihin nila, bakit hindi na lang nila nilagay sa sa tawag din bakit hindi na lang nila nilagay sa bakit hindi na lang nila nilagay sa NEP. O mamaya papaliwanag pa natin yung NEP at saka yung BICAM. Thank you, Secretary Dave Gomez. So yun lang Yun lang. Pero sige, iano natin. Hindi, sasabihin kasi yan ni Castro eh. Ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case,
to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi. Kinausap na naman yung tatay niya. Balita ko, may nag-text sa akin. Kinakausap din niya yung tatay niya, hindi na daw siya sinasagot. Nabisto na pati yung tatay niya gusto na siyang iwasan. Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Ayun. So yun yung ang kanilang argumento rito. Una, si Zaldico ay hearsay lang daw. Hearsay lang din naman sila kahit naman to si Claire Castro puro kasinungalingan na sinasabi niyan . Okay, pangalawang argumento nila, kung talagang kukunin ni Bongbong yan o magnanakaw si Bongbong, pwede naman niyang ilagay sa NEP. Oo, ipapakita po natin sa inyo ang kaibahan ng NEP. Hindi, sasabihin ko na lang kung ano yung kaibahan ng NEP at saka ng BICAM, okay? Ito lang yan. Ang NEP is fully public. Ang BICAM, hindi po yan public. Bicameral. Kaya nga matatandaan ninyo, merong meron mga blankong item sa BICAM. Blanko. Kasi nga, doon sa mga blanko na yon, doon isiniksik yung 100 billion na yun. At yun ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun. Ang NEP, National Expenditure Program, is fully public. Ang NEP is published, given to the media, analyzed by COA, think tanks, economists, civil society, the entire Congress. Ayan na, nilagay na natin. Kasi anything placed in the NEP is visible from day one and can be questioned for months. The BICAM, on the other hand, sa kabilang banda, is behind closed doors. Lasts only a few days, involves only a handful of people, produces a final document with no line-by-line transparency. Insertions in the BICAM are harder for the public to see. Saan ko ba ito nakuha? Sa ChatGPT. Sabi ko nga, ang bubobo din . Si Magno, yung si Chelo Magno, yan din ang tanong. Si Lacson, yan din ang tanong. Kung tanga ka, hindi ka marunong mag-research, talagang oo nga no. Pero kung maintindihan mo, magkaiba nga yung dalawa, yung NEP nga is public. Ibig sabihin, magnanakaw ka ba in public? Siyempre magnanakaw ka yung hindi nila masyadong nakikita. Di ba? Magnanakaw ka sa gabi. Mag-aakyat bahay ka sa gabi pag tulog sila.
Alam nga naman kung kailan kumakain sila ng tanghalian, doon ka papasok sa bahay, tas magnanakaw ka. BICAM avoids long hearings and public debate. If something is placed in the NEP, each agency is questioned. Legislators can grill DBM or the Department of Budget. Yon, yung babae na yung kanina. Oh, and merong coverage ng media yan. Opposition can challenge it. Experts can flag it. Yun yung sa ano, nakikita nyo yung doon sa plenaryo, yung maraming mga nagdidiba-debate ron tungkol sa budget. Kapag nasa NEP, nandoon yun. Marami kang didepensahan. Pero pag nilagay mo to sa BICAM, walang plenary hearings. Walang televised questioning. Konti lang ang nag-uusap-usap. Di ba nga yung small committee, may ganun? Konti lang sila. So, less resistance, faster approval kapag sa BICAM mo nilagay. Pag sa NEP, ang dami mong pagdadaanan. Magnanakaw ka nga dadaan ka sa legal. Tanga ba kayo? Ang bobobo nyo. BICAM changes are shared responsibly. If something in the NEP is if something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Kanya yun. So kapag nilagay mo yung nagnakaw ka dun sa NEP mo, walang ibang masisisi dun kundi ikaw kasi nga that's the president's budget. Siyempre ilalagay mo siya doon sa sa BICAM, which is hindi ka accountable. Kaya nga ganun yung ganun yung argumento nila ngayon na si ganito lang may kasalanan, si Zaldico lang kasi siya lang ang may hawak ng na yan. Oh, so kasi yun ang argumento nila bakit di na lang niya nilagay sa NEP. Ayun na nga, yun na nga yung paliwanag. If something appears in the BICAM, House signs it, Senate signs it, DBM agrees to it. So madami kang masisisi kapag sa BICAM mo nilagay yung insertion. Naglagay ka sa BICAM ng insertion, kinurakot mo yun, ang daming may kasalanan. May kasalanan ng House, may kasalanan ng Senate, may kasalanan ng DBM. Whereas, kung nilagay mo yan sa NEP at ninakaw mo, ikaw lang ang may kasalanan kasi budget mo yan. Gets nyo na? Responsibility becomes collective, not individual. So medyo mas mapapatagal, madami kayong suspect, madaming iimbestigahan. Whereas, kung nilagay mo sa NEP, ikaw lang ang iimbestigahan dahil pera mo yan, budget mo yan. Ikaw naglista niyan isa-isa. Dito, kaya nila nasisisi si Zaldico kasi nga, siya ang representative ng Senado. Tapos, si Grace po naman, sa Congress pala siya, sa Grace po naman sa Senado. Di ba tatlo silang ginigisa ngayon at saka itong DBM? BICAM is traditionally used for last-minute adjustments. For decades, across many administrations, the BICAM is where realignments, ayan na yung realignment na sinasabi ni Risa Ontiveros. Realignments, additions, deletions, political negotiations. Diyan daw nangyayari yan sa BICAM, ang mga yan, realignment, additions, deletion, political negotiations. It is widely known as the place where the final deals happen. Ganun daw ang pagkakaano nila yan. Tawag dito, categorize nila. Final deals. Sila lang yung nagdi-deal. At dahil nga walang control ang presidente, kunyari, hindi siya pwedeng basta ituro na lang dyan dahil hindi niya responsibilidad yan. Yun ang sinasabi nila. Pero according nga dito, kung ang usapan dito, ninakaw So, magnanakaw ka doon sa, narakawan mo yung sarili mo? Projects mo to. Nilagay mo to mga proyekto na to. Legacy mo to. Nanakawan mo? Hindi. Magnanakaw ka doon sa ibang pitaka. Tama? Kaya nga may mandurukot Alam nga, dukutan mo yung sarili mo. Mandudukot ka, nasa bus ka, dudukutan mo yung sarili mo, nanakawan mo yung sarili mo. Hindi. Mandurukot ka nga Siyempre, dudukutan mo ibang tao. Ko naman, ang hina naman ng mga kokote ninyo. In NEP, dito sa NEP na to DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Ayan pag NEP, kailangan mong i-justify yung bawat item. Samantalang sa BICAM, wala, justification lang yan, minimal pa. Any project in the NEP must have
NEP to documentation, feasibility studies, agency request, program rational o program rationale. Sa BICAM, additions do not require the same paperwork. They can be insertions through negotiation. Ayan na, ninegotiate na. Nung presidente, lagay nyo yan, akin yan. Huwag nyo na nakawin, akin yan. Pangatlo, justification is minimal or political. Sa BICAM, ganun. Palakasan na yan. Kung sino yung administrasyon, siya yung mananalo. BICAM lowers the documentation burden. While yung NEP, ang dami mong kailangan mga documentation, feasibility studies, agency request, program rationale. So, ang conclusion nito, if a president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly, the BICAM is the preferred venue because first, less transparency, second, less debate, third, less documentation, fourth, faster approval, and fifth, diluted accountability. This applies to many administration, not only this one. Pwedeng nung nakaraan, ganyan din. Pwede nung mga nakaraan pa. Pero klaro yun klaro yun. Walang transparency, wala nang debate-debate dahil sila ay nasa kapangyarihan. Wala nang masyadong documentation kasi insertion yan. Faster yung approval kasi nga insertion yan. At diluted accountability. Walang accountability. Kaya hirap na hirap tayo maghanap ngayon. So yan yung sinasabi natin. Yun lang naman ang argumento nila na kung di sana nilagay niya na lang sa NEP, kukunin din naman pala niya Ang pinakamagandang analogy lang talaga dyan is you do not rob yourself. You rob somebody else but not you. Diba? Mas mabuti nang magpalibre ka kesa gumastos ka galing sa pitaka mo. Kasi pag nagpalibre ka, hindi mo babawasan yung pera mo. Yan kasi argumento nila Sabi ko nga sa inyo hindi na kanyo maloloko ang tao ngayon kasi marami ng tool na pwedeng gamitin para para ma-expose etong mga kabulastugan na ito. Ano pa ang masasabi nito ni Claire Castro? At alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Hindi, ikaw hindi nakakaintindi, Claire. Akala nyo kasi, pag nagsalita kayo ng ganyan, nag-explain kayo, akala nyo, matalino na kayo, hindi. Oo, panahon na ngayon ng AI, panahon na ngayon ng mas pinadali na ng technology yung pagre-research. Oo, akala nyo kayo na lang ang matatalino. Hindi, sabi ko nga sa inyo, magkaroon ka ng cellphone, ayan ChatGPT kayo mismo, ninyo, para mas maintindihan ninyo. Ayan ChatGPT sabihin nyo, hindi naman reliable yan, pero ipinaliliwanag niya sa inyo para hindi ka mabudol. Pwedeng mali ito, pero at least may paliwanag sa'yo na kakaiba doon sa sinasabi nila. Kasi ito generic Pag nagtanong ka kay ChatGPT, ibibigay niya sa inyo yung generic answer. Tanungin nyo sa mga ChatGPT nyo, ang search item nyo is if a president were to push for a large budget insertion, why do it in BICAM and not in NEP? Yun yung i-type ninyo. Bakit kung ako magnanakaw ako, bakit ko pipiliin yung BICAM at hindi NEP? Lalabas yan. Kung bakit, ilalagay niya dyan. Kung ano yung mga, yung in-state ko kanina. Ayun talaga, akala ninyo lahat mabobola ninyo Hindi kasi yung mga vlogger ninyo, mga tanga yan. Walang pambayad ng ChatGPT yan Puros mga hampas lupa kasi yan. Kaya kung ano-ano nilang chismis ang ginagawa. Doon kayo sa talagang naghahanap ng paraan para pag may diniscuss sa inyo, yung kapanipaniwala. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay
At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala. Oh, bakit kay Inday Sara hindi kayo ganyan? Tatay niya, corruption buster. Tatay niya, nung panahon ng tatay niya, siningil lahat ng mga lahat ng mga oligarko pinagbayad niya ng buwis. Sabi ko nga sa inyo, kung magnanakaw si Duterte, pinagkukuha niya yung pera na yun. Pero hindi nilagay niya yun sa pandemic. Kung magnanakaw yung mga Duterte, ang dami nilang hinabol ng mga tax evader sa Pilipinas. Dapat kinuha na lang nila yun. Yung pera na yun. Pero magnanakaw si Inday Sara, 125 million. Kinonfirm pa ng COA, walang ganong nangyari. Tapos pinipilit nyo pa rin. Pag si Inday Sara magnanakaw, pero pag si Bongbong 100 billion isang taon, hindi magnanakaw. Putang ina nyo. Ano kayo? Sobrang bilib naman ng ninyo sa sarili nyo. Na kayo sobrang linis ninyo. Paano magiging malinis siya? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, tapos sasabihin nyo malinis yung anak. Putang ina Claire Castro. Saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo sa totoo lang? Alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Talagang di mo siya masisisi kasi inutusan siya ng amo mo na magbakasyon muna, kaming bahala sa'yo. Tapos malaman-laman niya, pinagkakanuno na pala siya dito. Siya na yung pinaka-suspect. So hindi lang lumiliit yung mundo niya. Talagang tinatrabaho niyo siya. Lumiit ang mundo niya dahil sa inyo. Kasi siya sinisi niyo. Nung hindi ninyo ma-pin down sa mga kontraktor, nung hindi ninyo magawa yung ginawa ninyo kay Napoles, nung panahon yung ginawa kay Napoles, nung hindi ninyo magawa ngayon, dahil naghahanap ang tao ng mas malaking makukulong, pucha, diniin nyo na si Zaldico. Ito si Zaldico, bobo naman, nagpapaniwala siya, akala naman niya yung itsura niya kakaiba. Hindi, akala niya itsura niya generic, yung itsura niya kakaiba. Tapos sa buong Pilipinas, sa buong mundo actually, ang daming Pilipino na kung ikaw talaga, magtatago ka, kahit saang sulok ka, kahit sa Africa may Pilipino eh. Kahit saan lupalop ng mundo may Pilipino, sa Antarctica may Pilipino, sa North Pole may Pilipino din. Sa Mars na lang walang Pilipino, kaya kung magtatago ka, Zaldico, sa Mars, makakagalaw ka mag-isa ron. Kaya lang, walang luxury dun. Kaya nga tumakbo yan sa Europe. Akala niya sa Europe, makakaligtas siya. Hindi, putya, hinahunting siya ng mga Pilipino dun. Kita mo naman nangayayat. Parang hindi na naaarawan. Pati yung Amerikana niya, lumaki na dahil sa sobrang kapayatan niya. Nakita mo yun? So, ganun ang ginawa nyo sa kanya. Binigyan nyo siya ng pasakit, samantalang ang nagpasasa talaga kayo. Okay na siguro kay Zaldico kung tatlo silang nagtago eh. Hindi eh. Siya lang ang pinagtago tapos biglang siya na yung may kasalanan. Anak ng putya, napakasatanas ng mga amo mo. Kasi sa susunod, Claire Castro, ikaw na may kasalanan. Yung corruption dyan sa PTV4 na sinabi ni Mike Abe, baka sa susunod, ikaw na yung nagnakaw ng pera dyan. Manghihingi ka rin ng due process, makikita mo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. Hindi, ako dito naman, pabor ako sa sinabi ni Claire Castro na umuwi ka dito. Zaldico, umuwi ka dito kasi hindi ka na pwedeng mamatay ngayon. Pero may private jet ka naman, isikreto mo yung pag-uwi mo dito, huwag mo sasabihin sa kanila. Kasi kung pinatay nga nila si Ninoy, baka pati ikaw patayin nila. Baka sabihin nyo, hindi na naman fake news na naman yan. Ang tagal-tagal na sigaw ng mga dilawan yan, mga Marcos ang pumatay kay Ninoy. Tapos ngayon, baka yun, pati yun, baguhin nyo Kaya ingat ka. Pero kung ako talaga sa'yo, umuwi ka dito. Marami ka rin kasalanan sa kapwa mo Marami ka rin kasalanan sa Pilipinas. Hindi ka naman dito. Hindi ka naman ligtas dito. Kailangan, dahil yung ginawa kasi ni Zaldico is admission nung guilt niya.
Claire Castro, hindi iniiwas ni Zaldico yung kasalanan sa sarili niya. He's just saying that I am the least guilty. Hindi ako yung most guilty. Sinabi niya na yan sa sulat niya nung nakaraan eh. Di ba sumulat na yan, sinabi niya na hindi naman ako ang mastermind. Sinabi niya na yan noon, hindi siya mastermind. May mastermind. Yun lang yung pinatutunayan niya. Nililigtas ni Zaldico yung sarili niya. Hindi, inamin niya. Diyan sa statement niya na yan, inamin niya na talagang may ginawa silang mali sa budget. May partisipasyon siya. Pero ang sinasabi niya, hindi ako ang nag-mastermind nito. Ang nag-isip ng skandalo na ito, ang nag-isip ng ng scam na to, yung magpinsan na yan. Kaya nga nagtataka ako bakit nililinis nila yung sarili nila, sila naman na nag-utos sa akin. Yan ang sinasabi dito, hindi niya nililigtas yung sarili niya, Claire. Inano nga niya inamin na nga niya na may kasalanan siya Kaya lang, hindi lang siya mag-isa, yun ang hindi niyo matanggap. Ang hindi niyo matanggap, inamin na ni Zaldico na magnanakaw siya, pero may dinamay siyang dalawa, yung mga amo ninyo, yun yung hindi niyo matanggap. Dapat imbestigahan yan. Pera ng taong bayan yan, dapat imbestigahan yan. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi. Pag ba napanotaryo niya yan, kapag ba nag-under oath siya, maniniwala na kayo. Ganun pa rin naman Claire Di ba kahit umuwi yan dito, magpanotaryo yan, i-deny nyo pa rin naman yan pwede mo bang sabihin ngayon, magpanotaryo ka, maniniwala kami sa'yo. Pero ngayon, walang notaryo, di kami maniniwala sa'yo. Kung halimbawa, hamunin ka ni Zaldico na pag ito ba, napanotaryo ko, iimbestigahan nyo na si Bongbong. Hindi pa rin naman. So trap yan. Pag pinauwi nyo yan dito, putya, ikukulong nyo yan, hindi nyo pagsasalitain yan, baka worse, patayin nyo yan. Sabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Walang inconsistency. 6 minutes, paano madami inconsistency? Kalinaw-linaw nang sinabi niya sa 6 na minuto. Diyos ko naman, paano madami inconsistency? Sinabi niya yung mga pangalan. Sinabi niya yung mga senaryo. Madami? Dapat isi-state mo dyan kung ano yung inconsistency. Ang nakita mo nga ng inconsistency is, logic na common sense. Magnanakaw ka lang, di sana, kaya mo namang gawin yon sa NEP, bakit nilagay mo pa sa insertion, sa bycam? Yun nga lang ang nakita nyong pwede nyong isagot na, putya, si ChatGPT na lang, binisto pa kayo Panghuli po, is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Ko naman, ang bobo mo talaga Ang tanong sa'yo, kaya bang i-assure ng presidente na walang mangyayari sa kanya? Ang sagot lang naman dyan, oo. Oo, kasi presidente ng Pilipinas yan, hindi papayag ang Pangulo na may mangyaring masama sa isang Pilipino. Yun ang sagot. Putang ina ka kung ano-anong sinasagot mo. Dapat niyang patunayan na meron siyang banta sa kanyang buhay. Di ba para patunayan, hindi ba natatandaan ninyo si Abalos? Sabi pa nga ni Abalos umuwi ka na Zaldico, ako mismo, Zaldico. Umuwi ka na Tebes, ako mismo magbabantay sa'yo. Yung sinasabi ni Tebes na delikado ang buhay niya, wala, hindi totoo yan. Ako mismo magbabantay sa'yo. Ginagarantiya ko ang safety mo. Di ba ganun? Dapat ganyan ang sinasabi. Bakit masyado ka kasing defensive? Para kang mamaril Lahat binablangka mo, mali na nga Yun ang sagot doon. Ay, hindi po papayag si Pangulong Marcos na na masaktan siya o may mangyari sa kahit kanino, hindi lang sa kanya, kahit kanino. Hindi papayag si Pangulong Marcos na may mangyari. Kaya kaya kong i-assure sa kanya, PNP at ang AFP kaya siyang protektahan. Hindi siya malalapitan ng kung sino man, mapapatay siya, hindi. Ginagarantiya ko yan. Kaya ganyan ang sinasabi mo kasi may plano talaga siguro kayo dyan. Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi pa po ba siya dito? Ulul, si Ninoy nga, pinapatay nyo Di ba? Pinapatay nyo nga si Ninoy. Siya pa kaya? Mas malaki yung ninakaw ni Bongbong according to Zaldico. Mas malaki yung ninakaw niya kaysa sa tatay niya. Si Ninoy, pinapatay nyo May history na kayo ng ganyan Style nyo, bulok. Nung siya ba umalis, may pagbabanta
nagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Hindi yan ang tamang sagot. Claire? Nahalatang halata ka dito. Ang sagot lang naman dyan is, every Filipino should be protected by this government. Walang mamamatay, walang papatayin ng gobyerno, lalo na kung ikaw ay Pilipino. Ganun. Hindi yan katulad ni Duterte na pumapatay ng mga Pilipino. Hindi dapat ganun. Yung mga sagot mo, mali ka ng script. Tangina, bobo ka talaga. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, alam mo, wala ka naman talaga nakikita eh. Lahat naman, di mo nakikita. Di ka po papayag na mataas ang, ang crime rate dahil wala ka naman nakikita. Namalingki ko kanina. Wala naman ako nakitang na hold up. Kaya nang itong babae na to, no? So, sagad sa kabobohan. Pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero at saka makikita mo talaga yung tono dito ni Claire Castro. Sumisigaw na siya. Ganyan ang tao kapag ka nagpapanik na o sumisigaw na. Sabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ito si Claire Castro dito sa sinabi niya na mas magagalit ang tao kay Saldico. Claire Castro, wala ka bang Facebook? Putang ina nyo, nakita nyo ba trending na trending si Saldico? Naging bayani nga bigla si Saldico eh. Kawatan na naging bayani. Tangina, hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ito si Madam ng no. Siguro dating NPA to. Ang galing nito magpropaganda eh. Nabilib ako. Matigas ang mukha nitong tao na to. Madam, kung wala kang Facebook, check mo yung check mo yung mga post ko. Grabe trending yung mga post ko. Ang dadaming mga like, comments, ang daming share. Kaya nagtataka ako bakit walang troll na naglipa na ngayon sa ko eh. Walang troll naglipa na sa page ko ngayon kasi nga po siya hindi nila alam kung paano talaga iti-twist ito. Ikaw lang talaga ang matigas ang muka na po siya kahit palpak na salita pa rin ng salita. Mas magagalit ang tao kay Saldico. Pucha, kung pwede nga lang si Saldico pagawan na ngayon ng rebulto diyan sa sobrang tuwa ng tao sa kanya kasi yun lang naman ang gusto marinig ng tao eh. Sino yung amo niya? At narinig na nga ng mga Pilipino na ang amo niya si Bongbong tsaka si Romualdez. Ayan. So negative, yung sinasabi mo na magagalit ang tao, ganito, malabo. O masayang-masaya tao sa ginawa niya, mag-check ka ng Facebook mo. Ang pina-follow mo kasi puros yung mga kalahin, yung mga bobong mga pulahan tsaka mga dilawan. Pumunta kayo sa mga pages ng mga Duterte supporter. Tingnan nyo kung gaano karami yung mga comments. Tingnan nyo kung gaano karami yung mga statement ng mga tao doon. At doon yung malalaman, puros mga totoong tao yun. Yung katulad ng mga follower nyo. Na puro mga Vietcong, mga Thailander at saka mga Bombay. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos
Samantalang kaya namang isama ito sa NEP. Na nga, may sagot na nga. Manood ka nito para alam mo kung anong sagot. Inutil. Dami-dami nyo ng pera. May Intel funds pa kayo. ChatGPT lang. Hindi nyo pa ma-avail. So, doon pa lamang po, dapat maggalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Malalaman mo sa tono ng pananalita ni Claire Castro galit na talaga siya. At kapag si Claire Castro ganyan, kunyari na itatago lang ng pangiti-ngiti na ganyan, pero putang na tense yan. Alam niya Alam niya na malapit na siya mawalan ng trabaho. Putang na balik na naman siya sa pagiging isang kahig santuka. Next question mula kay Christian Yosores, DZMM. Alam mo, si Claire Castro, pinagtatawanan to ng Malacanang press corps, promise. Sobrang pinagtatawanan to. Ito yung bukang-buka yung pakpak, pero alam niya sa sarili niya na puro saksak na siya sa likod. Ganyan katindi katigas ang mukha niyan. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Yan, martial law na siguro yan. Panic mode dahil so posible po panic mode na. Spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po So, si Montulpo na nga nagsabi. Sabi ni Montulpo, miniting, di ba naniniwala kayo kay Montulpo? Tapos ngayon, pinost ni Montulpo, nagmi-meeting na yung mga defense ng kasama si Presidente. Ipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, si Bongbong. Mas maganda po. Alam na namin, tangi. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago. Sino yung fugitive? Wala naman nagtatagong fugitive. Sa ibang bansa, wala na. Napauwi nga yung iba Si Zaldico na nga lang di napapauwi. Kaya nga pala hindi pinapauwi dahil alam nila pag umuwi, magsasalita talaga. Kaya talagang hindi nila bubuhayin yan. Sa ibang bansa. Last two questions. First si Harry Roque. Pati si Harry Roque nadamay, nananahimik na yung tao Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president... Puro ka lang kayo deny. Dapat meron din kayong gagawin. Didimanda namin yan. Ganyan. President intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So, malamang... Natural, bobo ka talaga. Natural, may part 2 yan. May part 1, kasi may part 1 Sinabi nga niya, abangan ang part 2. Di may part 1 yan. May part 2 din. Baka nga may part 3 pa antayin mo. Claire, baka yung sa part 2. Utangina, wala ka ng trabaho. Baka nga hindi na umabot ng part 2 yan. May rally ng pinakamalaking rally sa 16. Pucha yan. Baka huling weekend mo na to. Gawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So, abangan natin kung meron na siya, may ebidensya siya, Claire. Meron siyang papel na ginanon-ganon. Malamang hindi nyo ma-zoom kasi maliliit. Pero antayin nyo lang. Sigurado ko na magiging exciting itong mga susunod na araw. And what a wonderful day it is today. Di ba? Kaya naku po, ito, abangan natin yung mga kaganapan. Kasi kanina, chinek ko yung page ni Zaldico. Finalo ko na din for the first time. Ngayon ko lang finalo dahil tuwa ako sa kanya. Pero may mga post na siya na shinare natin na biglang unavailable na. Na-delete. Di natin alam kung dinilit yung exactong post or dinilit yung kanyang page. Di natin alam. But that being said, gusto ninyo na kayo ay makapaghayag ng inyong mga saloobin. May gaganapin pong pagtitipon ang mga Pilipino dyan sa EDSA Shrine this coming Sunday. Not to grab power Walang ganon. Dadasal lang tayo na sana ay yung mga sangkot dito sa mga pagnanakaw na ito ay makonsensya na. At sana naman ay ayusin na nila yung mga susunod na taon kung matatapos pa nila yung kanilang mandato. Anyways, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit susunod na vlog. Mabuhay po kayo. God bless.